din po tayo maging sa mga nais ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? So nasa serye pa rin po tayo ng God is faithful. Faithful po ba ang Diyos sa inyo? Hallelujah. And this is the reason why. Balati ko sinasabi po ito. Kaya po tayo nandito because naramdaman po natin at naranasan natin that God is faithful. Amen. Medyo paki-reduce lang po ng konti yung ilaw. Medyo maano po sa salamin ko. So, banal at tapat po ang ating Panginoon. Kasi po yung pagiging faithful ng ating Panginoon, nag-equates po yan sa pagiging unchanging. Kasi po ang taong faithful, hindi po nagbabago yan. Kaya tanungin mo na, misis mo, nakatabi mo ngayon, nagbago ka na ba? Yung pag-ibig ko sa'yo, sana yan din yung pag-ibig na una mong sinabi nung ako'y pinakasalan mo. Pagkakataon mo na. Kasi baka matagal mo na hindi rin nasasabi sa kanya na siya ay iniibig mo pa rin hanggang ngayon. Lalong-lalo na katatapos lang ng sahod last week. So God is faithful. So pinag-usapan po natin that the Lord, that God is faithful to His word. Meron po siyang word of honor. Hindi po katulad ng katabi mo. Meron po siyang word of honor. Pag sinabi ng Panginoon, ginagawa po ng Panginoon. Hindi yan po basta sasabihin lang. Kasi po may mga Pilipino, basta magsalita lang. Meron po tayong katagang at sinasabing, taungong basti, bang agad, mikawani. Si Lord, hindi po siya. No? He is faithful to His word. Kapag sinabi po ng Panginoon, ay ginagawa po niya. Meron po siyang palabra de honor. Hallelujah. Sabi nga po ng Psalms 119:89, no, sa last part niya, forever, O Lord, your word is firmly fixed in heaven. Sa langit po, lahat po doon fixed, lahat po doon ay eternal. So ang kanyang salita, they are actually firmly fixed in heaven. Hindi po lang pang dito sa lupa yan. Lahat po ng kanyang salita, mangyayari po yan, they will stay forever. Heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. So last Sunday po, pinag-usapan po natin that God is faithful to His promises. Ayan, saktong-sakto, katabi mo, misis mo. Pagkitanong, yung pangako niya, natupad na. Birthday na pa mo niyang Lunes, kaya ba't may mandinate? Hallelujah. Ang dami mong pinangako, maging yung buwan, ibibigay ko sa'yo. Sa isang kondisyon, ikaw ang gumawa ng panungkit. Ang hirap po ata nito. Pero sa mga pangako po ng Panginoon, hindi lang po niya inaisip yung mga pangako ng Panginoon. No? Hindi lang po siya basta na lang nag-isip tapos binitawan po niya sa atin. No, they are unchanging. No? Napaka-faithful po ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Sabi nga ng 1 Samuel 15:29, yung last Sunday verse din po natin to. For He is not a human being that He should change His mind. No? Nabanggit din po yan sa Numbers 23:19. Tapos ito po, si Joshua, nung at the latter part ng buhay ni Joshua, si Joshua po namatay at 110 years old. No? Matagal-tagal po siya. It's possibly mga 40 to 50 years po siyang nag-rule para i-conquer po ang promised land. Pero sabi po niya sa Joshua 21, not one word, one promise, good promise of God, failed. Not one na binigay na pangako ng Panginoon sa kanila. Not one na hindi natupad. So, maging po sa oras pong ito, kung ano pong ginawa ng Panginoon in the Old Testament, maging sa buhay po ni Joshua, kung gaano po katapat si Joshua sa paglilingkod, I believe ganun din po ang Panginoon. Sa kanyang pangako, tutuparin ng Panginoon. Hindi po niya hahayaan ang kanyang pangako ay mapapako. Di katulad nung katabi mo, di ba? Sumbatan mo na ngayon. Linggo ngayon, hindi siya pwede magsinungaling. Hallelujah. Amen? Ba't ang lakas ata ng amen na babae, hindi lalaki, no? Hallelujah! So today, pag-uusapan po natin that God is faithful to His character. Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to guide us and be with us, Lord. At dalangin namin sa aming pag-uusapan, patuloy po kaming ma-convince. Patuloy namin panghawakan yung mga salita. At patuloy niyo pong turuan kami pong aming pananampalataya patuloy na umangat. At mag-mature, O God, at mapaglingkuran ka namin. At dalangin ko, Diyos, sa aming pakikinig ng salita, open our hearts of understanding
na hindi lamang ito magiging katalinuhan, kundi Lord, may sa puso, may pamuhay, mahayag sa aming buhay ang katotohanan na ikaw ang aming Panginoon na hindi nagbabago. Continue to be with us, Lord God, and as we listen to your word, continue to bless us, empower us with your Holy Spirit, and be with us. This we ask in Jesus' name. Amen. So God is faithful to His character, sa kanyang katangian, no? Yung attributes ng ating Panginoon. Hindi po yan nagbabago. Kung ang Panginoon is loving, He is faithful, He is forgiving, nagpapatuloy po yan hanggang ngayon. Sa totoo lang po, at the cross of Calvary, pinakita ng Panginoon ang lahat ng kanyang karakter na hindi nagbabago. Lahat. No? Sa kanyang lahat ng, kung siya po ay banal, pinakita po sa krus. Kung siya po ay forgiving, pinakita po sa krus yan. If He is faithful, pinakita din po yan sa krus. If He is just, God, pinakita din po yan sa krus. Kaya nga po sabi, forgive them, for they do not know what they are doing. Kung ang Panginoon ay banal, at righteous, at gracious sa lahat, pinakita po. Paano po yung pagiging gracious ng Panginoon sa buhay natin? Yung grace, paano po? Nag-manifest sa krus. Isang patak lang po ng dugo ng Panginoon. Ligtas na po tayo. Pero binuhos po ng lahat. No, sabi po ng mga historian, halos wala na pong dugo na naiwan sa puso ng ating Panginoon. Lahat umagos sa krus ng Kalbaryo. At pinakita ng Panginoon how much He loves us. Hallelujah. So He is faithful to His character. Ang Panginoon po kung siya ay banal, no, sabi nga ni Pastor Manny kagabi, yung kabanalan ng Panginoon, yun ang pinakauna na attributes ng ating Panginoon. Because in the Isaiah, He said, Holy, holy, holy. At sinasabi ng Panginoon, I am holy. So kung ang Diyos ay banal, at siya ay righteous, at siya ay loving, full of love, because God is love. Kung siya ay forgiving, kung siya ay full of grace, hindi po si Mary, no? It's the Lord. Hindi po yan parang puzzle. It's actually a one piece. Para lang po yung fruit of the Holy Spirit. Na singular po yung lahat ng ingredients ng fruit of the Holy Spirit. That love, joy, peace. The fruit of the Holy Spirit is. So kung tatanggalin mo siyang isa, hindi pa pwede. So ang Panginoon, hindi po siya puzzle na dito sa side na to, banal siya. Dito sa side na to, righteous siya. Dito sa banal na to, forgiving siya. Kung dito sa banal na to, gracious siya. Kung dito sa lugar na to ay nagpo-provide ang ating Panginoon, hindi po siya ganon. It's one piece. Na hindi po pwedeng alisin yung isa sa ating Panginoon. Nagkakaunawan po ba tayo dito? So kung siya po ay punong-puno ng pagmamahal sa atin, punong-puno din po siya ng ano yung Tagalog ng righteousness? Ng kanyang kabanalan or katwiran. Okay. Kung ang Panginoon lang po, no, as we study the love of God, kung tayo po ay, although sinasabi natin that God is love, ito naman po nababasa natin sa salita ng Panginoon. Pero kung sakali, because God is love, basta na lang tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Mawawala yung, or sabihin, dahil punong-puno ng pag-ibig ang ating Panginoon, so lahat na nagkakasala, hindi pupunta ng impyerno. Dahil siya ay punong-puno ng pag-ibig sa atin. Kasi mawawala yung pagiging righteous ng Panginoon. Mawawala din yung justice ng Panginoon or being just sa ating mga kasalanan. Kasi nga po, kung tayo'y mahal ng Panginoon at patatawaran lang tayo ng basta ng Panginoon at pupunta tayo sa langit, paano naman yung righteousness ng Panginoon na sinasabi niya sa atin na in Isaiah or in Romans 3:25-26, no, basahin po natin. Romans 3:25-26. Okay. God presented Christ as a sacrifice of atonement para pumapatawad ng ating mga kasalanan through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness sa atin. At the cross of Calvary, pinakita po ng Panginoon kung gaano po siya ka-righteous. So kung basta na lang tayo patatawarin ng Panginoon,
paano yung pagiging righteous niya. Hallelujah. Ngayon, kung paiiralin ng Panginoon ang kanyang righteousness without love, kawawa tayong lahat. Sabi po ng Isaiah 64:6, all the righteous acts of men, they are just filthy rags in the eyes of God. So lahat tayo, impyerno. Pero kaakibat po kasi yung love and righteousness ng Panginoon. Kaya nga po tayo pinatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan because of His love and because of His righteousness. Kailangan may magbayad doon sa kasalanan natin ginawa sa ating Diyos. Ang kagandahan, siya po mismo ang nagbayad. Kasi nga po, all our righteousness, they are just filthy rags in the eyes of man. Kaya nga po, in 2 Corinthians 5:21, we are now the righteousness of Christ. We are righteous because of Christ. We are now the righteousness of God. Sabi nga, God made Him who had no sin to be sin for us, that in Him we might become the righteousness of God. Nang dahil sa ating Panginoon, sa ating mga, sabi nga na Romans, while we are still sinners, Christ died for us. Kahit na yung anong bagay na ginagawa natin, even attending the church, baka akala nyo, this is God's righteousness that we perform. Ikaw nakakalam kung talagang you are living in the righteousness of God as you attend the church. Kasi po, marami pong nag-church na hindi rin po papasok ng langit. Hallelujah. Kasi po sabi sa Matthew 7, no? Did we not prophesy in your name? Cast out demons in your name? Pero sabi ng Panginoon, away from me, I do not know you. Hallelujah. Kaya nga po malapit na dumating ang Panginoon. Yung kanyang character mag-manifest po sa atin. Alam niyo po kung bakit pinapakita ng Panginoon that God is faithful? Upang maging yung kanyang karakter, maging yung kanyang pangako, salita, mag-manifest po sa atin. Dahil ang gusto ng Panginoon, tayo po, habang tayo'y lumalapit sa ating Panginoon, nagiging katulad tayo ng kanyang anak, ang kanyang ating Panginoon. Nagiging katulad natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, kung tayo nga po ay may mga kasalanan ginawa, it's not wrong to ask forgiveness sa ating Panginoon. Kahit pa ulit pa yan. Hallelujah. We need to approach the throne of grace of God. At sabi rin po ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins. Because God is righteous. That was 1 John. No, that was the first 100 years ng Christianity. Ngayon, 2026 na. Pero sinasabi pa rin ng Panginoon, as we approach Him, as we ask forgiveness to our sins, He is faithful and just to forgive your sins o our sins. Hallelujah! Para pong kayo ay inaantok kasi po walang pagpapala na nababanggit. Pero as we listen to the Word of God, pagpapala na po yan. Pagdating niyo lang po dito, I don't know no, kung kayo po ay excited to come in the sanctuary of the Lord. Ako po, kapag nakikita ko na po, naamoy ko na yung church. No? Hindi lang po excited, na-overwhelmed po ako sa kabutihan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng kinanta natin, napakabuti mo, di ka nagbabago, noon, ngayon, kailan paman sa buhay ko'y tapat. Hallelujah. So, kung kanina, no, inawit po natin to ng maluwag. Ibig sabihin, naintindihan na po natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay po natin. Pero nung kintami, makasimangot ka na, diyan, nako. Magbago na. No? Maging sa oras pong ito, nawa, magkaroon ng pagbabago sa sa pakikutungo natin sa ating Panginoon. So Isaiah 48 verse 11 said, I will rescue you for my sake. Okay? Yes, for my own sake. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay namatay sa krus. No? Although ang context po nito, ito'y patungkol sa Southern Kingdom na na-exile. Okay, pinangako ng Panginoon na sila ay ibabalik, isi-save,
i-restore sa Judah for the name of the Lord. Ito po yung, kaya sinabi niya, for my own sake. Kasi po, pinangako ito ng Panginoon na maging ang Messiah na pinangako sa Genesis 3 ay magmamanifest even today. At hindi pa pwedeng mawala ang Israel, especially the Southern Kingdom, dahil mawawala ang pangako ng Panginoon sa sangkatauhan. Kaya nga for my sake, dahil may pangako ang Panginoon na ililigtas ng Panginoon ang humanity sa kasalanan ni Adan at Eva sa kanyang anak. As you remember, yung Bereshit, in the beginning, nandun na po ang Panginoon. Kaya ganun po siya katapat. I will rescue you for my own sake. Kaya nga, ang Panginoon, babalik po tayo doon sa krus. Actually, pinatawad po tayo or nangyari yung krus sa pagpako sa ating Panginoon. Nangyari yon dahil sa ating kasalanan sa Ama. Para yung galit niya maibsan. Kaya nga at the cross of Calvary, lahat ng galit na ng Diyos Ama nailagay na sa ating Panginoon para sa Kanya. Hallelujah. Nakinabang lang po tayo dahil naging obedient po ang ating Panginoon even at the point of death at the cross of Calvary. Hallelujah. Kaya I will not let my reputation be tarnished. No, actually, speaking about the exile Southern Kingdom na papunta na, pabalik na sa Judah o Jerusalem. Pero I will not let my reputation be tarnished. Kasi nga po, ang kasalanan po ng Southern Kingdom, paulit-ulit, they are worshiping pagan gods. No, paulit-ulit, babalik sa ating Panginoon, magkakasala na, babalik, sasamba na naman sa Diyos-Diyosan. So, pabalik-balik, pero sabi ng Panginoon, sa ginawa ko right now, no, for my reputation, or for my own sake, my name's sake, I will not share my glory with idols. Isipin niyo na lang po, walang ibang Diyos ang humati sa Red Sea. Alam niyo po kaya tinawag na Red Sea yan? Kasi hinati, lumabas ang dugo. Ay, hindi. Biro lang po. Baka po sabihin niyo, kaya pala, red. Okay. Wala pong ibang Diyos na pwedeng gumawa niyan. Kaya nga po, I will not share my glory kasi wala naman pong kapangyarihan yung mga idols. Yung mga Diyos ang ginawa nila. No, if you are reading Exodus actually, no, sinabi pa lang, pinakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya, nakatawid pa lang sila sa Red Sea. No? Tapos umakyat lang sa Mount Sinai si Moses. Pagbaba niya, sabi na pa, baba ka na Moses kasi yung mga inaiwan mo, nagwawala na. They are worshiping idol. Nagamit pa si Aaron. Noon. No, kaya nga, nagkaroon ng exile no, in 586 BC, kung di po ako nagkakamali, na-exile po ang Southern Kingdom. Pero sinabi ng Panginoon, I will not let my reputation be tarnished. Kaya nga po, even today, meron na pong Israel. In 1948, meron na pong Israel. Na-restore po ang Israel. That was long time ago. Kung namatay ang ating Panginoon, that is more than 2,000 years ago. Pero tinupad po ng Panginoon in 1948. Kaya po malapit na dumating ang Panginoon. Kaya mag-enroll na po tayo sa depth. Hallelujah. Hallelujah. So He is faithful to His promises. He is faithful to His word at hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Maging po sa oras pong ito. Hallelujah. So kung ang mga Southern Kingdom ay na-exile at nais ng Panginoon na patunayan na siya ang totoong Diyos, anong gagawin nito sa buhay po natin? No. God is faithful to His character, which means He is faithful to Himself. No, sabi ko nga, yung kamatayan ng Panginoon ay para sa Kanya din. Dahil yun ang pinangako na magkakaroon ng katubusan ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang anak. Before the beginning of time, alam na ng Panginoon. No? Kaya nga He is faithful to Himself. Ibig sabihin, kapag nangako ang Panginoon, nagsalita ang Panginoon, gagawin niya. This is the absolute core. Ibig sabihin, ito yung pinakasentro na pinag-uusapan natin ng kabutihan at faithfulness, katapatan ng Panginoon. So God's attributes are not separate with puzzle pieces, yung sinasabi ko kanina. They are just
single unified essence. Acting against his character would mean destroying his own being, which is impossible. Okay? Sabi po na 2 Timothy 2:13, if we are faithless, kung tayo po we reject to persuade by God to His word, kaya nga po faithless tayo, or we are unwilling to trust God, sabi po niya, He remains faithful. Hallelujah. Sasabihin ko nga po sa inyo, faithful naman palang Panginoon. Kasi yung iba, dito lang po ang pinangahawakan, dito lang 13 eh. Faithful naman pa ang Panginoon. Di siya nagiging unfaithful. Faithful pa rin. So tutup pa rin ng Panginoon kung anong sinabi niya sa akin. O kung anong pinangako niya. That if we believe, hindi tayo mamamatay, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. In John 3:16. So faithful pala. So kung anong gawin ko, ligtas ako. Pero may verse 12. If we disown Him, He will also disown us. Ibig sabihin, kapag yung pagiging faithless natin, nagpatuloy yan, nagiging unfaithful na din to, we disown God. Okay? Then sabi niya, He will also, if we, saan ako? 13. Sorry, 13. Okay? For He cannot disown Himself. Kasi nga po, siya na po nagsabi na siya po ay hindi nagbabago. Parang gwapo lang yan eh. Pag gwapo na yan, gwapo na yan. May gwapo doon. Pag maganda yan, maganda na yan. Kahit walang makeup. Yan yung katangian. Hallelujah. Humarap po ba kayo sa salamin kanina? Parang hindi kayo nakaharap. Nasabi niyo ba sa sarili niyo, ang gwapo mo ko, ang ganda ko? Sunday ngayon. Hallelujah. Okay, ito po. Kung tayo po'y naniniwala that God made us in His own image and likeness, ngayon sabihin mo sa akin kung pangit ka. Parang sinabi mong nagkamali ata ang Diyos sa paggawa sa akin. Lord, bakit yung ilong nung katabi ko ang tangos? Yung sa akin, ang ginawa mo sa akin, parang hindi mo ko tiningnan. Kinapa mo lang. Tag-ulan po ngayon. Kung yung ilong natin, ginawa ng Panginoon upside down. Nakaganyan. Gusto nyo? Tag-ulan ngayon. Baka malunod ka, no? So, okay na yan. Okay na po yan. Maganda. Alam niyo po ang kagandahan yan. Dahil po ginawa ng Panginoon yan, napakaganda po niyan. Hindi ka iiwanan ng Panginoon kasi nga, ginawa ka niya eh. Hindi po tayo machine-made. Ginawa po tayo ng Panginoon. Knitted together in our mother's womb. At alam ng Panginoon kung ano yung, maging sa oras na to, kung nakikinig ka o hindi. Alam ng Panginoon. Kilala po tayo ng Panginoon. Kaya nga po, He remains faithful. Kung paano po tayo ginawa ng Panginoon, ganun din po ang Panginoon nagiging faithful sa ating, kung paano po tayo ginawa. Ano po yung dahilan kung bakit yan ang pangalan nyo? Nagtataka po ba kayo, ba't yan ang pangalan nyo? Ba't hindi binago? Ba't linagay pa kasi yung Andrew sa pangalan ko? Ganda-ganda na nga pangalan ko, naglagay pa ng Andrew. Okay. Di po kayo nagtatanong, ba't yan ang pangalan nyo? May dahilan. Tingnan niyo po. Isipin niyo na lang po. Ako po, ganito ko kino-convince sa sarili ko kapag nakakita ako na mas gwapo sa akin. Kung ako'y siya, ganito ko rin ba paglilingkuran ng Panginoon? Kung ako yon. Kasi nga, tinatanong ko nanay ko, Nay, ba't di ka nag-asawang Mulak ang apelido? Kasi kasing idaran ko si Aga Mulak eh. Ba't hindi ka... Okay? Pero ito po maganda. Kung Mulak kaya ako, nandito kaya ako? Kung hindi yan ang pangalan nyo, nandito ka kaya? And praise God. Dahil ang pangako ng Panginoon hanggang ngayon nagmamanifest sa atin. Hallelujah. Hindi ko lang alam kung nakukonvince ko kayo, no? Pero God wants us to be faithful, hindi faithless. Kaya nga sabi ng Matthew 28:20 is to teach them to obey. So kapag tayo, actually po, nung tayo tumanggal sa ating Panginoon, di pa tayo faithful eh.
Tinanggap lang natin kasi takot tayo. Kasi narinig natin, may impyerno eh. Tapos sinabi pa, siya ngayon, baka ikaw bukas, narinig mo yan. Kaya tinanggap mo. Pero nung tinanggap mo ang Panginoon, may layunin ng Panginoon sa oras na yon. Dahil gusto ng Panginoon, i-disciple ka niya because He is faithful. Dun sa sinabi mong pangako, sinabi mong sagot sa ating Panginoon, nung sinagot mo siya sa kanyang paniligaw, He is faithful na i-disciple ka ng Panginoon. Kaso nga lang, we need to be faithful as well, hindi faithless. Mag-undergo tayo ng discipleship program ng church. Amen. Kaya nga yung DEP, isa po yan sa discipleship program ng church. Hallelujah. Sama ng tingin nyo, ha? Ulit-ulit ako sa DEP. Napaka-importante po ng DEP. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sa pagharap po natin sa ating Panginoon, because He is faithful, and His character never change. Kapag humarap na po tayo sa ating Panginoon, wag po tayong matakot. Dahil hindi po nakakatakot ng Panginoon. Wag din po tayong maging duwag, no, sa pagkilos para sa ating Panginoon. Dahil po sabi ng Revelation, the coward will never enter the kingdom of God. So tayo po ay maging tapat din sa ating Panginoon. Tanggalin po natin yung takot. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, hindi po siya mahirap intindihin. Mahirap lang po siyang intindihin kapag wala yung will mo na mag-aral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Amen? So, dep po tayo. Okay. Sabi po, you can rest. God will never betray His own nature. So, ito po yung katangian ng Panginoon. Because God is faithful, His character, we don't have to live in fear. His nature guarantees His promises. So, hindi po tayo kailangan matakot dahil po ang kanyang katangian ay naniniguro na siya po ay punong-puno din ng pag-ibig sa bawat isa. So, may pangako po ang Panginoon sa bawat isa. Revelations 19:11 said, Then I saw heaven open, and a white horse was standing there. Its rider was named Faithful and True. Sino po yung Faithful and True? It was actually Jesus, no? For He judges fairly and wages a righteous war. So, ang Panginoon po darating. In ancient Roman times, kapag po yung general dumating na nakasakay ng white rose, but rose na sinasabi ko, white horse. Kasi po, naaalala ko yung red eh. Naisuko ko na po yan kahapon. Kapag po yung general ng isang bansa, pumasok po sa lugar na naka-white horse, ibig sabihin po niyan, he is taking victory. He is promoting victory sa lugar. So, ang ating Panginoon darating riding a white horse. His name is Faithful and True. Darating po siya na sinasabi niya, victorious. Victorious po siya. Meron siyang victory maging sa buhay po ng bawat isa. Hallelujah. Hindi ko lang po alam, no? Kasi kayo po makakapagsagot kung talagang kayo po ay matagumpay na ang Panginoon sa buhay niyo. Kayo lang po makakasagot niyan. Hindi ko po pwedeng sabihin, pero the Word of God will convince you na meron po tayong totoong Diyos na hindi nagbabago. Na darating po siya at patuloy na panghahawakan, maging yung mga pinangako natin sa ating Panginoon. Yes, yung mga pangako po natin, they are powerless. We need the Holy Spirit. Kaya nga po, ang dami nating mga New Year's resolutions before. Hallelujah. Na hindi ka na magsisinungaling. Yun ang unang-unang kasalanan ginawa mo. Dahil kinabukasan, sinungaling ka na. Hindi na ako iinom. Hindi na ako maninigarilyo. Sa mga naninigarilyo, kaway-kaway dyan. Hallelujah. So wala na po yan. Amen. Dahil po ang Santong Espiritu, tutulungan po tayo magbago into Christ likeness. Now, meron po akong kasama sa barko. Actually, nagkukwentuhan lang po kami. Hindi naman po siya ini-evangelize pa eh. Kukwentuhan lang po kami ng salita ng Diyos. Kinikwentuhan ko lang po, ina-applyan ko lang po yung mga sinasabi ko sa kanya. Then, nung pauwi na po siya, that was February, March po, first week of March, uuwi na po siya. Sabi niya, wala ka bang nakikita at napapansin sa akin?
Yun po kapag po nanigarilyo yun. Kasi po, 4 na oras ang duty niya sa gabi, 4 na oras din ang duty niya sa umaga. 8 to 12, 8 to 12. So ganun po yung mga navigating officers sa mga barko. 3 pong ship yan. Pag pumasok po yan, kung saan din na-drive yung barko, may sigarilyo na nakaasindi. Wala po yan dalang lighter. Ibig sabihin, within that 4 hours, naninigarilyo siya. Kaya nga, yung beach po namin, amoy usok na sigarilyo. Pero sabi niya, wala ka napapansin sa akin. Wala, tumataba ka lang. Parang ako, sa kaka-gym, tumataba. Wala, sabi ko, tumataba ka lang. Talagang wala? Oo, wala. Di mo ba napansin na hindi na ako naninigarilyo? Oo nga no, sabi ko. Kailan pa yan? Noong January 1. Lahat na sigarilyo ko, tinapon ko na. Hindi ko pa pinag-pray yun para tumanggap sa ating Panginoon. Pero sa pamagitan ng pag-share lang na pagkakwentuhan. Pag-uwi ko, dahil nauna siyang umuwi sa akin, nauna siya sumakay sa kontrata. Pag-uwi ko, nakita kami sa kumpanya, sa training, kasi po yung kumpanya namin, every time na magsasakay kami training, pa-report ako, siya pa-training, dahil pasakay na siya ulit. Nakita kami, so tinrit ko siya kasi bagong baba, may pera ka, siya wala na. No? Nung umuwi, may hepatitis. Nung after 2 months, gumagaling na hepatitis niya. Kasi pasakay na ulit, pa-abroad na ulit. Tapos nung kumain kami sa labas, sabi niya, alam mo, sabi niya, may church na ako ngayon. Yung girlfriend ko, kasi pinagkukwentuhan po namin yung girlfriend niya. Yung girlfriend ko, pinakasalan ko na. Hallelujah. Kung yun nagbago, wala pang church. Tapos ikaw ang tagal mo na. Naninigarilyo pa rin. Hallelujah. Sabi ng John 8:32, you will know the truth and the truth will set you free. Amen. Sabi ng 36, if the Son set you free, you are free indeed. Even dun sa mga bagay na ayaw ng Diyos. You are free indeed. If nagsisimula yan, you will know the truth and the truth will set you free. Amen? Because His name is faithful and true, you can trust His justice today and His promise forever. Yes, may justice, may equivalent, no, yung bagay na ginagawa natin na ayaw ng Panginoon. Pero yung mga bagay na gusto ng Panginoon, may mga pangako siya. Pangako niya sa atin, He will never leave us nor forsake us. Kapag tunayuan na po natin ang pangalan ng ating Panginoon sa buhay natin, sabi ng Panginoon, He will never leave you nor forsake you. Hallelujah! No, kaya nga to be faithful is to be completely reliable and trustworthy sa ating Panginoon. We need to entrust our lives sa ating Panginoon. God is always does what He says He will do. People may fail. Ang tao nagpe-fail, but God don't. He doesn't. Hindi siya nagpe-fail. Yung mga pangako mo sa ating Panginoon, maaari nagpe-fail yan. Pero kapag ang Panginoon nangako sa buhay mo, panghawakan mo yan, kapatid, dahil mangyayari yan. Dahil ang Panginoon, di lang niya naisip na mangako. Kasi yung tayo, nung nanliligaw tayo sa mga misis natin, sa mga misis, no, hindi ko sinasabing mga girlfriend nyo ngayon, kasi maghihiwalay pa kayo. Yung mga misis, nung liniligawan natin sila, ang dami natin pangako para lang makakuha natin yung matamis na sampal. Ay, hindi, oo. Di ba? Kasi gusto natin magpasikat. Gusto natin maingganyo siya sa atin. Gusto natin ma-please natin siya. Pero si Lord, kapag nangako, totoo. Hindi lang siya nagpapasikat, kapatid. Dahil gusto ng Panginoon makasama niya sa buhay na walang hanggan. Alam ng Panginoon kahinatnan ng tao without Him. At alam din ng Panginoon with Him kung anong kaligayahan, ang benefit ng taong kasama ng Panginoon. Kaya nga, as we pray, maging tapat po tayo sa mga pangako natin sa ating Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon. Hindi kasi nasabing huwag kayong mangako kasi yung iba, kaya ayaw mangako kasi ako gagawa. Maging sa Panginoon, hindi ka mangangako. Hallelujah!
No, kwentuhan po kami ng mga CEO namin. Ano yung mga pangako mo sa asawa mo na hindi mo natupad lately? Sabi ba naman sa akin, Pastor, sa totoo lang, di na ako nangangako. Sabi nila, nung asawa yo, kanya CEO ko, magramdam kayo. Sabihin mo sa mister mo, Nano yung sinabi mo, kamangako kasi nakabisa, walang may matutuparan. Alam mo, di ba, kapag mahal mo isang tao, may mga pangako ka rin gagawin. In sickness and in health, till death. Death yun, no? D-E-A-T-H. Hindi siya D-E-B-T-S. Hallelujah! Nagkakaintindihan po tayo dito? Hindi ka naman ngako, kung linginan man nagagawa. Ay, sabyanan mo. Hallelujah, no? Amen? May mga salita din po tayong binitawan sa ating Panginoon. And if we trust God, panghawakan po natin kasi ini-empowered po tayo ng Panginoon. This is one way kung paano po tayo, o paano natin maramdaman ang kapangyarihan ng Santong Espiritu sa buhay po natin. Na panghawakan natin ang kanyang salita. Kapag sinabi ng panghahawakan mo, pangako mo sa ating Panginoon, na sa pamamagitan ng verse na binasa mo at pinanghawakan mo, pinapangako mo sa ating Panginoon na hindi ka hihiwalay sa Kanya. Amen. Kaya yung bagay na yan, i-empower tayo ng Santong Espiritu. Hindi tayo iiwanan dahil i-empower tayo ng Panginoon. Amen. So, God is faithful sa Kanyang character. If God stakes His own name on His word, you can stake your whole life on it too. Ibig sabihin, kung itinaya, no, stakes. Hindi po yan yung kinakain sa Marisol. Okay. Kung itinaya ng Panginoon ang kanyang pangalan sa pamagitan ng kanyang salita, pwede rin nating itaya ang buong buhay natin sa Kanya dahil kapag ang Panginoon nagsalita at nangako, tinutupad ng Panginoon. Hallelujah! Yung iba sinasabi, till death do us part. Ba't merong number 2? First year, yung asawa, inubo. Hey, love, salita kang panulo na yan. Magpasikang ka, ni rin vitamins. Ba, second year, love, bala mo tayo, natutok na yung kuko mo Inuman mo ba rin panulo mo? Ba, third year, kita na ka matudtod. Puta, miyawa ko pa. In sickness and in health. For better and for worse. Till death. Death, D-E-A-T-H. Hallelujah! Nandito po ba kayo? Map namin, kakasiping asawa ko, may pateke pa mo din. Hallelujah! Amen? No, because sabi po ng John 6:63, that His word is life. So, kung hindi natin pangahawakan at itataya ang buhay natin sa salita ng ating Panginoon, wala tayong buhay. Because His word is life. No? Just last Sunday, no, nung ginagawa ko po ito, naalala ko si Elijah. Gaano kamahal ni Elijah ang kanyang buhay? At nung after 3.5 years na walang ulan, sabi ng Panginoon, magpakita ka na kay King Ahab dahil magpapaulan na ako. Anong mararamdaman mo na alam mong inahanap siya ni King Ahab at papatayin? Kaya nga nung hinarap ng nakasalubong niya si Obadiah, Prophet Obadiah, sabi ni Elijah sa kanya, sabihin mo kay King Ahab, aharap na ako sa kanya. Magpapakita na ako sa kanya. Sabi ni Obadiah, hindi ko alam kung saan ka mapupunta, the next. Pag sinabi kong aharap ka na, tapos hindi ka umarap, ako ang patay. Ako mamamatay. Okay? Pero si Elijah, he trusted the word of God na hindi niya kinonsider na mamamatay siya. Alam niya, hindi siya mamamatay dahil may mga dahilan kung bakit hindi pinaulan ng Panginoon for 3.5 years sa Northern Kingdom. Ikaw, tataya. Lord, here I am. Send him. Ganun kaya yon? Pero kapag pinanghahawakan natin, tinaya natin ang sarili natin, ang buhay natin sa ating Panginoon, rest assured, yan yung sugal na siguradong panalo. O reta susugal.
Ulitan ko. Yan ang sugal na tiyak ang panalo. Isagol mo na yung buhay mo sa ating Panginoon. Tiyak na panalo ka. Walang katalo-talo. Hallelujah. Amen? Sa pangalawa, God is faithful to His character, which means He is completely unchangeable. Kung yung faithfulness o yung pagiging faithful, yan talaga hindi unchangeable. Hindi yan unchanging. Maging yung kanyang salita or yung kanyang katawan, yung kanyang character, they are actually completely unchanging. Okay? Pag sinabing completely unchanging, this guarantees consistency across the time. Sa lahat ng panahon. Sigurado yan. God cannot change for the better or for worse. Kasi ang Panginoon, wala siyang plan A, plan B. Na kapag hindi nag-work, itong plan B, wala siyang ganon. Ang plano ng Panginoon, they are precise, they are good, and they are best actually. No? And because His nature is lack in eternity, His faithfulness never fluctuates or decay. Sino yung natutuwa na yung kuryente nagpa-fluctuate? Sino yung tuwang-tuwa? Yung kung meron kang regulator, gumaganon. Sino natutuwa sa Lunes, ang Pelco 2, brown out sa buong Porac? 6:30 to 6:30. Sino natutuwa niyan? Sino natutuwa kapag ikay nanalangin, walang presensya ng Panginoon? He is unchanging. Hallelujah. Kung sinabi ni Joshua na ni isang good promise ng Panginoon, walang nag-fail. Kung tinignan niya, yung binalikan niya, yung mga pangako ng Panginoon sa Israel, maging sa atin ngayon, as we pray, as we come to Him, hindi siya uma-absent. Hindi siya yung hindi mo maramdaman. Kapag ikaw ay pumunta sa presence ng Panginoon, imposible hindi mo mararamdam presensya ng Panginoon. Pag sabi niya, Panginoon, I will never leave you. Never forsaken Him. Hallelujah. Kaya He is completely unchanging. No? Alam niyo yung Jeremiah 29:13? Hallelujah. Meron yan, Jeremiah 29:11. Yun ang gusto natin, no? Yung plans to prosper and not to harm you, but to give you a future and hope and a good future. In 13, sabi niya, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. This is in Old Testament, Jeremiah. Okay. Meron din yan sa New Testament. Iba nga lang ang wordings. Matthew 6:33. Hallelujah. Ano sabi kasi dyan? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. This is in the Old Testament. Ibig sabihin, He is actually unchanging, completely unchanging. Kung ano pinangako niya in the Old Testament, ganun din ang mga pinangako niya sa New Testament. Hallelujah! Kung nagsabi siya sa Panginoon na hindi kita iiwanan, bibigyan kita ng good future, no? Bibigyan kita ng pag-asa, maging sa paglapit natin sa Panginoon in the New Testament, in the New Covenant, hindi ka pa rin iiwanan ng Panginoon. Hallelujah. Magpapatuloy pa rin ang Panginoon sa buhay natin. Ito, Malakay 3:6. Ano sabi dyan? The Lord do not change. Ito sa Panginoon, do not change. Ibig sabihin yung character niya, no? Hindi yan yung mga hindi naliligo. Yung hindi nagpapalit ng damit. Okay, ang Panginoon, sinasabi niyo yung character niya, I do not change. Okay. Tapos sabi niya, so you, are descendants of Jacob, are not destroyed. Nung sinabi na yan, no, ito yung pangako ng Panginoon na yung Messiah dadaan in the line of David. Ang line ni David, line ni Jacob. Okay? Line ni Jacob, line ni Abraham, line ng Panginoon. Okay. So kung mawawala ang Southern Kingdom, ang Judah. Okay? Kasi malakay na po yan. Ibig sabihin, ang natitira na lang na Israel, ang Southern Kingdom, ang Judah. Yun na lang ang natitira. Wala na po yung Northern Kingdom. So kung mawawala pa yung Judah, may exile sila, may extinct sila, paano lalabas si Jesus in the line of Judah? Kaya nga, the descendants of Judah are not destroyed.
Dahil yung pangako ng Panginoon, tutuparin niya at tinupad niya 2,000 years ago. Hallelujah. Pero anong kasunod ng verse 6? 7. Anong kasunod ng verse 7? 8. Anong kasunod ng verse 8? Anong kasunod ng 9? At ano sinasabi ng 10? Patungkol yan sa Pastor, happy na naman yan. Kasi the Lord said, I do not change. This is actually in the Old Testament. Okay. Kung sa New Testament wala na yung tithing, nagbago ang Panginoon. Tama? Na sinasabi, ang dami ng nagbablog ngayon, hindi na raw kailangan ng tithing. Oo, hindi na kailangan kasi in the New Testament is generous giving. Ang ibig sabihin ng generous giving is about 10%. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, I do not change. So maging sa tithing, hindi binago ng Panginoon. Nandun pa rin siya. O retang yung mag-tithes, makasimangot na lang. Pero alam niyo po, tinuturo po namin ito, not because we want your money. God can bless His church. This is His church. Hindi pababayaan ng Panginoon to. Siya nga'y lumikha ng langit at lupa. Sabi ng science, ng mga scientists, yung gas na ginagamit sa sun, ilang million tons of fuel ang kakailanganin every minute. Millions of barrels of gasoline. Kung yung sun, nasupplyan ng Panginoon. Nakakita na kayo napansin nyo na ba isang araw, hindi sumipot yung araw? Sa Pilipinas. Sa ibang lugar, hindi sumisipot yung araw kasi nasa North Pole sila. Pero dito sa Pilipinas, napansin nyo ba na yung araw hindi sumipot kasi nagkulangan ng supply ng gasolina ang araw? Meron ba? Hallelujah. Tinuturo po namin ang tithing sa church with you para po maranasan din po nyo ang pagpapala ng Panginoon sa buhay nyo. Hallelujah. Ito, sasabihin ko rin po ngayon, no? Kami pong mga pastor, try to check our tithes sa office po. Kung talagang nag-tithes kami o kung talagang generous tithing kami o hindi. Kasi napakabulaan po kami kung tinuturo namin tapos di namin ginagawa. Ganon din. Naririnig nyo tapos di nyo ginagawa. Ang tawag sa inyo dyan ay bahala kayo. Hallelujah. So the Lord do not change. Okay? Siya pa rin hanggang ngayon. Kung siya ay forgiving, hanggang ngayon, forgiving ang ating Panginoon. Okay? Kung noon, considerate siya, yes, pabalik-balik sa kasalanan ang Israel. Even today, pabalik-balik din nga tayo. Hindi ko sinasabi, accepted na ako dito. Ito, tayong lahat, pabalik-balik sa kasalanan. Pero whenever we come in the throne of grace of God, nag-release siya kagad ng forgiveness. Have you remember yung prodigal son? Ang prodigal son, babalik lang siya sa kanya because kulang lang siya sa pagkain at wala lang siya makain. Pero nung bumalik siya, anong sabi ng ama? Wapin, stu ka. Hindi. Ang sagot lang ng ama, yumakap. Dahil yun yung gusto ng Panginoon. Kapag we are approaching the throne of grace of God, nandun kaagad ang presensya ng Panginoon. Actually, open arms na siya. Tayo lang yung tawag nito, yung alanganin. Pero si Lord, ready na siya. The reason why we pray, hindi dahil gusto lang natin mag-pray. Si Lord ang nag-invite sa atin to pray. Siya nagbibigay ng invitation. Call unto me, and I will answer you. Hallelujah. So siya nag-invite ng, kung tayo every time na mananalangin tayo. So kung siya nag-invite, hindi siya late. Mo kalupa. Hallelujah. Siya nag-invite, nandun kagad siya. Hallelujah. Tuloy pa natin. No, sabi ng, balikan ko rin. Psalms 37, verse 4. Meron, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Okay? As we delight in the Lord,
Patuloy siya magpapala sa atin. Pero nandyan din po siya sa Psalms 37 verse, ano ba yon? Na wala si David, na wala pa siyang nakita lingkod ng Diyos na namamalimos. Nandyan din siya sa chapter na yan. Okay, I was young and now I'm old. Parang ako, old. Buti na lang, may new. Old and new. Yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging for bread. Hallelujah. Righteous. Kaya nga ang Panginoon, kung ang sinasabi mo, hindi na applicable ng tithing, pero sasabihin ko sa inyo, as you give, yung tithe mo, di ba nagbibigay tayo sa pamagitan ng kamay? Gaano kaya kalaki yung kamay ng Panginoon para tumbasan yung binalik mo sa Kanya? Take note, 10 lang nga eh. O sabihin na natin 20. Binabalik ako sa 10. Sa 10 minutes. Pero you have 90. Kahit sabihin mo pang 20% yan, you still have 80. Ito ang nakakamangha. You cannot outgive God. Hallelujah. No, parang sinasabi, may nagsasabi, yung mga pastor nagpapayaman lang kaya tinuturo ang tithing. Hindi. Kayo po ang pinayayaman namin. Kayo po ang nais naming maranasan ng pagpapala. Hindi lang po kami. Nakakita na kayo ng pastor ng Calvary Temple Philippines na payatin? Tapos tanungin mo, Pastor, kamusta ka na? Eto, kakakain ko lang kahapon. Although linggawi ko to, no? Okay? Meron ka ba narinig na napansin or nakausap na pastor? Pastor, kamusta na ka? Praise God. Ay, paldaksikaran. Meron ba? No, may narinig nga kami, mga taga Calvary Temple Philippines, bless ang mga pastor. And we are praying na hindi lang mga pastor, maging ang mga miyembro. At ang susi niyan, pagbibigay. Hallelujah. Sa mga anak ng Diyos, ang pagbibigay, hindi po yan kawalan. Kundi yan pakinabang pa. But in this world, kapag nagbigay ka, kabawasan. Pero sa economy ng Panginoon, ang pagbibigay, dagdag. Hindi bawas. Hallelujah. O ito, may tutod no, retang ebisa. Because God never changes, you will never be abandoned. What He promised yesterday, He will keep it today. Amen? So hindi ka iwanan ng Panginoon. Now, sabi ng James 1:17, for every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Okay. Ibig sabihin, ang shadow po kasi, nakasalalay yan sa ilaw. God is light. Sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Nakakita na kayo na yung ilaw may sariling shadow? Kakita na kayo? Kapag nandyan yung ilaw, walang shadow yan. Yung mga object lang na tinatama ng ilaw ang may shadow. Meaning, ang pagpapala ng Panginoon kapag binigay niya, hindi yan according sa mood ng Panginoon. Na kapag walang araw, ka mag-pray, masungit kay Lord. No, kapag may bagyo at nakidlat, manahimik ka anak. May ustorba ng Ginoo. Ang tawag nito, masama ang loob niya. Galit siya. But the Word of God said, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Yes, yung katabi mo may mood swings. Pagsabihan may masalese yan kapag bayo ka sweldo. Mrs. ko, exempted po kami kasi yung sahod ko, pambayad lang namin ng bahay. Okay? Kaya saludo ako sa Mrs. ko kasi siya yung nagpo-provide ng pagkain namin. Hallelujah. Kilala yung Mrs. ko? Yung pinakamagandang teacher ng trade school. Hallelujah. Okay, balik tayo. So hindi siya, wala siyang mood swings. Kapag pinangako na ng Panginoon, yun na, sigurado na yan. Amen. Kaya pag sinabi ng Panginoon, and I will provide you
according to His glorious riches in Christ Jesus, ipoprovide ka ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you, gagawin ng Panginoon niya. Hallelujah. Pag sinabi niya, I can do all things, so we can do all things through Him, mangyayari po yan. Hallelujah. So, kapag nangako po ang Panginoon, hindi yan nakasalalay dun sa mood ng tao. Hallelujah. Sabi nga ng mga scholars o yung mga matatalino o yung mga business people, huwag ka daw magdi-decide kapag ikaw ay malungkot. Sobrang lungkot. Huwag ka rin daw magdi-decide kapag ikaw ay sobrang saya. Si Lord wala pong ganyan. Hallelujah. Dahil sa Panginoon, wala namang dull moment. Ikaw lang ang nagsusuppress ng pagpapala ng Panginoon. So God gives today, what God gives today, He meant to give. What He promised before, He will still give now. He never changes. Hallelujah. Numbers 23:19, God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Kasi pa ang mga tao, tayo po, mahilig po tayong magdalawang isip. Praise God, may dalawang isip tayo. Eh yung iba, wala. Kaya hanggang ngayon, slightly used. Praise God, no? Si Lord, hindi po siya nagdadalang isip. Nung sinabi, nakita kayo, tumanggap ka sa ating Panginoon. Naku, i-bless kaya kaya yun. No, ipagpapalain ka ng Panginoon. Naku, ililigtas ko kaya to. Ililigtas ka ng Panginoon. Hindi siya namimili dahil tayo anak ng Diyos. We were created in His image and likeness. Kaya nga, nais ng Panginoon, yung mga pangako niya mangyayari. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Lahat po ng pangako, lahat ng mga sinabi ng Panginoon, gustong tuparin ng Panginoon sa buhay po natin. Tayo lang nagsiset ng limit. Tayo lang nagsasabing, Lord, binigyan ako nangan, kaya ka, pera na mo ini. Lord, emo niya tatal na nini. Meron kaya ngayon? Ibig sabihin, if Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Hallelujah. So pag meron kang bagay na hindi pinahawak sa Diyos, ibig sabihin hindi siya ang Panginoon mo. Kakaintindihan po tayo dito. Okay? Meaning kapag sinabi ng Panginoon, He is trustworthy. Hindi po siya basta-basta lang nangako. Kaya nga pag sinabi ng Panginoon, although punong-puno siya ng pag-ibig, sa lahat ng hindi nagrepent sa kasalanan nila, He is also faithful to say, impyerno ang hindi nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. He is also just and righteous to say, sa impyerno ka. Hallelujah. He remains faithful to His word. God's word is not maybe. Yung sinabi niyang, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him, maybe, they will not perish. Hindi po siya maybe. Amen? It's guaranteed because His nature doesn't change. Amen. Hindi siya madadaan sa maybe dahil sa Lord walang maybe. Amen. Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and pag sinabing He is yesterday, today, and forever, ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Okay? Hindi siya nagbabago, so hindi siya nagsisinungaling. Yung sinabi niya to. Tama? Okay. Kung tama yan, no? He is the same yesterday, and today, and forever. Tama din po yung Hebrews 13:5. I will never leave you, nor forsake you. Hallelujah. Tama din yung Malakay 3:6. I, the Lord, do not change. Tama din yung nagtatights tayo. Dahil sabi ng Hebrews 13:5, before the last part ng 13:5, pinag-uusapan dyan, to keep your lives free from the love of... Kaya nga, kung hindi ka nagbibigay ng tithes, you love money more than God.
Hallelujah. Ngayon, kung di mo bibigay pagkakatiwala sa Diyos, maging yung finances mo, hindi siya Lord of all. Hindi mo rin mararanasan yung I will never leave you nor forsake you. Kasi sa una pa lang, hindi ka na tumupad. But the Lord never changed. He is yesterday, today, and forever. So kung sinabi niya noon, hanggang ngayon, magpapatuloy na makapangyarihan. Amen. In a word that keeps shifting or drifting, okay? Sa mundo na madalas at parating nagsishift or nagdidrift, you can anchor your life to a Savior who never change. Alam niyo yung anchor sa barko? Ang anchor, sinisigurado nila na yung angkla na babaon sa seabed. At sisiguraduhin ng kapitan na yung angkla kakapit talaga sa seafloor. Otherwise, iaanod lang yung barko ng malakas na hangin. Tayo po, walang malakas na hangin o malakas na problema na pwedeng magpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, we can anchor ang buhay natin sa Diyos dati na hindi nagbabago. Hallelujah. Amen? And third point, last point. God is faithful in His character, to His character, which means He is the standard of ultimate truth. He is the truth. Hindi lang siya source of truth. He is the truth. Meaning, His eternal character and to His external action, nagko-connect mo dalawang yan. Truth is not the standard outside of God that He must follow. He defines truth. He is the truth. Kaya si King Pilate, nung tinanong niya si Jesus, and what is the truth? Alam niyo kung si Jesus, sinabi niya kung anong katotohanan? Hindi na ipapako ni Pilate sa krus. Si Jesus. Kasi mako-convince siya, maboborn again siya. Kaya nga din na nagsalita ang ating Panginoon. Dahil gagawin ni Pilate na hindi maipapako sa krus ang Panginoon kapag siya'y nagsalita patungkol sa tinanong niyang, what is the truth? Hallelujah. Amen. Tayo po, dinignan natin ang katotohanan. He is the source, not only the source of truth, He is the truth. In John 14:6, Jesus answered, I am the way. Alam niyo yung pagkakasabi ng I am ng Panginoon? Ito rin yung pagkakasabi ni Yahweh kay Moses nung sinabi niyang, I am who I am. Hallelujah. Yan din ang ginamit. Pero sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kung hindi siya ang tunay na daan patungo sa Diyos Ama, hindi siya ang katotohanan. At kapag hindi rin siya katotohanan, ibig sabihin nun, walang buhay ang kanyang salita at wala din tayong buhay na walang hanggan. At hindi rin po niya sinabi na, I will show you the way. Ang sinabi niya, I am the way. Na sa pagpatuloy taning tiningnan at sumunod sa ating Panginoon, makakarating po tayo sa Diyos Ama. Hallelujah. Tinanong po ni Tomas dito na, show us the way. No, I am the way, the truth, and the life. Pag sinabi, hindi po ba, meron tayong, minsan pag hindi natin alam ang pupuntahan, may tinatanong po tayo, saan po dito papunta ng, tama? Tapos tuturo, hindi po siya yung daan nun. Pero kapag sinabi ng tao, talaga sumunod ka sa akin, siya na yung magiging daan mo nun kasi dadalhin ka doon sa tamang lugar na pupuntahan mo. So, Jesus, sinabi niya, I am the way. So, kapag nagpapatuloy tayo, sumunod sa ating Panginoon, hindi tayo mawawala. Makakarating tayo sa destination na pinangako ng Panginoon sa ating lahat. Amen. Dahil ang Panginoon, di siya nagsisingaling. Okay? In a changing world, Jesus is the constant truth. Tayo, tumatanda. Kaka-wrinkles. Kahit anong gawin ni Ricky Bello, talagang tatanda ka pa rin. Si Ricky Bello nga, tumanda eh. Hallelujah. Ang mundo nagdeteriorate. Okay? Umiinit, painit ng painit. Everything in this world, tumatanda. But not the Word of God. Amen. Narinig niya yung, hindi ko alam, no, yung kanta ni Jose Marichan, yung Constant Change.
Parang oxymoron, no? Constant, pero nag-change. Meron din dito, still in motion. Still, kasi one of the definition ng still is without movement. Stop moving. Still in motion. Ayun sila. Hallelujah. Pero ang Panginoon walang ganyan. Hindi siya naglalaro lang salita lang. Dahil pinatutunayan ng Panginoon na totoo ang kanyang salita, maging sa kanyang karakter, no, pinatutunayan ng Panginoon. In John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Hallelujah. Pag sinabing sanctify, i-separate or linisin ng Panginoon. So sa pamagitan ng pakikinig ng katotohanan ng salita ng Diyos, doon tayo sanctify, doon tayo nalilinis. So the more na marami tayong naririnig, the more na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, the more na pinag-aaralan natin ng salita ng Diyos, the more na nasasanctify natin ang buhay natin para kay Lord. We don't measure God's word by the world. We measure our world by God's word. Because His truth never change. Proverbs 19:21. People might make many plans, but what the Lord says, what will happen. Yes, tayong mga tao, marami tayong planong ginagawa. Pero ang Diyos lang ang may final say. Ang Diyos lang. Yes, may mga plano tayo, may mga decision tayong gagawin. Pero kung hindi natin yan sinangguni sa ating Panginoon, mawawala din sila. Dahil ang Panginoon nagsabi, the Lord is what will happen when He say. Ang Diyos. No, pagkita natin, Proverbs 16 verse 2, habang medyo tumatagal lang po tayo. 16 verse 2, Proverbs 16 verse 2. All a person's ways seems pure to them, but motives are weighted by the Lord. Kapag sinangguni natin yung mga bagay sa ating Panginoon, it doesn't mean they are already yes. But as we follow Jesus, they are amen. Why? Dahil kapag sumusunod tayo sa ating Panginoon, nakikilala natin ang ating Panginoon. Nakikilala natin at nalalaman natin ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Then, kapag nagplano tayo, i-bless ng Panginoon at ang Panginoon ang gagawa para yung pinlano mo na sinangguni sa ating Panginoon ay magkakaroon ng katuparan. You can trust God's word more than your plans because His truth is the one thing that will always come to pass. God's word has the final say. Amen. Kilala niyo si Jairus, yung napag-usapan natin the last time? Nung binalita sa kanya yung grabing balita na pwedeng tanggapin ng isang ama, na sinabi sa kanya, patay na ang anak mo, wag mo nang gambalay ng guro. Namamag-asa ka na ang anak mo gagaling dahil ang tagapagpagaling ay kasama mo na. Kaso nga lang naantala. At dahil naantala, at nung narinig mong patay ng anak, anong bagsak ng kalooban na meron ka? Pero the Lord has the final say. Sabi kagad niya kay Jairus, do not fear. Only believe. Kaya nga kapatid, kung meron ka sitwasyon right now, do not fear. Only believe sa ating Diyos na hindi nagbabago. He is yesterday, today, and forever. He is our God who do not change. Amen? Kung yung mga pangako nating nababasa in the Old Testament, even in the New Testament, ginagawa at gagawin ng Panginoon, panghawakan natin sila. Dahil ang Panginoon kapag nagsalita at nagsabi, gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya patuloy natin pagkatiwalaan. Kung meron kang sitwasyon right now, habang piniprepare ang Last Supper, ang banal na hapunan, tapatan mo ng Panginoon, Lord, hindi ko kaya. Pero kung noon ay nagpapatuloy na tinutulungan mo ang lahat na tumatawag sa iyo, na hindi mo ni-reject yung mga lumalapit sa iyo, sa oras pong ito, sa aking paglapit sa iyo, naniniwala ako
na naririnig mo ang mga panalangin ito. Talk to God. He's actually listening right now. Shall we all stand? Hallelujah. God is faithful to His character. He is faithful to Himself. He is completely unchanging. He is the standard of ultimate truth. Hallelujah. Sige po, isi-serve po tayo sa banal na hapunan. Hallelujah.